Ikaw may lakas ng magreklamo. Ikaw ata yung hindi nagbabayad. Nagtatawanan ka lang dyan sa PNP, ha? Ob-ob ka, sabi. Parang ibig sabihin nito sa post na ito, sa comment section ng post na ito, no? Meron kasi isang nag-file ng complaint sa PNP about sa harassments na ginagawa nitong mga online known apps. Pero bago natin simulan na tatalakayin yung mga pinagsasabi ng mga uli agents sa mga comment sections, maglalambing lang po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo, nakatulong sa inyong video ito, yung malaking tulong po ang pag-like, malaking tulong din po ang pag-share para lumaganap ang ating mga social media, Facebook account, TikTok at ang YouTube para sa magkaroon kayo ng mga advice sa mga ganito klase ng mga suliranin sa mga online apps. At pakihit lang po yung notification bell, ha, para updated po kayo. Then, disclaimer, hindi po ako nang ihikayat na mangutang kayo dito sa mga online apps. Ako po sinisilip ko at nagre-review lamang po kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience at magkaroon kayo ng tamang expectations about their operation or systems ng kanilang online lending platform. Okay, yun lang po. Uulitin ko, papaalala ko lang din na hindi rin po ako nang hihimok na wag magbayad ng utang o hindi ako nagpapalakas ng loob sa mga taong nangungutang at wag magbayad. Harapin din natin yung ating obligasyon sa kanila. Kung tayo meron talagang pagkakautang na sinasabi na talagang tayo totoo na nakapag-loan, iisa-isahin natin yung mga problema nitong mga nirereklamong online loans dito sa video ko ito. Ito kasi sabi, no? Sa comment section, ano naman kinalaman ng PNP? Hindi ka kasi magbayad, mga utangero. Sige, i-validate natin yung sinabi nito, naka-anonymous. I guess that's an OLA agent na pumapasok sa mga Facebook pages ng mga online lending victims community. May mga part dyan kasi ng mga ibang member na napapansin ko rin naman talaga na farmer o yung mga hindi nagbabayad ng utang. But actually, hindi naman po yun ang usapin doon na problema ng harassment doon. Nag-post kasi dito yung isang victim na nag-file ng complaint sa PNP. Even me, ilang taon ko nang ginagawa. Kasama sila Kikay Bautista at yung mga ilang mga victims ng mga online lending apps. It's not about the debt. It's about the criminal liabilities na ginagawa sa unfair debt collection practices nitong mga online lending app agents. Hindi naman po yorke may utang na o nagkautang yung tao sa isang OLA o sa isang online lending apps o sa isang online lending platform, may karapatan na ba kayo napahiyain, tawagan, magpadala ng kung ano, takutin, pagbantaan, gawa ng kung ano-ano, padalhan ng kabaong, padalhan ng korona ng patay, padalahan ng mga groceries na hindi naman ino-order, tawagan yung kumpanya at hilingin na tanggalin sa trabaho. Wala po kayong karapatan doon. Kaya sila nagrereklamo ay dahil sa mga paglabag ninyo diyan sa mga karapatan ng borrower. Yes! We have the obligation na magbayad ng utang. But unfortunately, you are the first one who are doing the illegalities. Papaalala ko lang po sa inyo. Ngayon, kung pinagtatawanan nyo yung tao na nagreklamo doon sa PNP na sinasabing pinagtatawanan ng mga pulis dyan sa Kamkrami, pag nagpapail ng complaint, hindi po totoo yun. Yes, hindi basta-basta nipapail ang complaint kasi medyo kailangan yan ng validations at statement of affidavit kung ano yung sinasalaysay mo, kung bakit at ano ang nangyari, kung bakit ka nahaharas, kung bakit ka naabuso ng mga online lending apps. At hindi yan basta-basta abot din sa korte para magkaroon ng search warrant o warrant of arrest. May due process po. No? Pero hindi porket ganun pagtatawanan natin. Ako, may mga personal din akong lakad pag pumupunta sa PNP kapag talagang wala namang mga mass filing. Kasi ako personally, I experience this abusive online lending apps na wala pa sa due date. 5 days before the 7 days, andyan na ang mga harassments. Hindi lang basta calls. Talagang nakalagay na rin pag hindi ka nagbayad ngayong araw na ito, kahit ang due date mo sa susunod na araw pa. Nandyan na, nakalagay na. Ipopost kita, nag-i-email pa yan, o di ba? Ganyan ba yung paniningil? Sana okay lang, maintindihan ko kung sinisingil nyo, sir, reminder lang po, mag-due date na po kayo sa Saturday or sa Friday, mga ganyan. Just a reminder, just a notice.
Hindi yung, pag hindi mo binayaran ngayon, bukas pa yung due date ko, sa Sabado pa yung due date ko, bakit nangaharas ka na ngayon, di ba? Then, meron dyan mga ola na hindi naman nagkaroon ng utang, maniningil. Even me, I experienced that. Ulitin ko itong pera mo. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin mga screenshots, no? Yan yung pinail ko ng complaint doon sa PNP nung ako mag-isa, no? Pero yung PNP investigator yun, is nagkasundo kami na, plano namin na, i-entrap yung agent. Uulitin ko kayong mga uli agent, no? Maghanap kayo ng mas matinong trabaho. Yes, I understand na kailangan nyo ng pera, kailangan nyo ng hanap buhay para mabuhay ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong pamilya at kung ano ba at kailangan at pangangailangan ninyo. But for me, that's not the job. That's the form of modus in schemes. Na basta-basta na lang din kayo nagbibigay ng auto-disburse. Diba? Ilan na sa amin na nakaranas niyan? Si Pat Quinto, shoutout sa kaibigan natin dyan. Ako, nakaranas din yung mga auto-disburse na ganyan, auto-approve. Diba? Biruin mo, hindi naman mangungutang, sinisilip lang para reviewin, para magkaroon ng tamang expectations doon sa mga viewers, sa mga subscribers, doon sa mga nais magkaroon ng idea about this lending system, lending operation system. Bigla-bila, pinadala ng pera. Nagbayad yung tao. Gawin nyo sa akin yan. Pahihirapan ko talaga kayo. Kasi wala naman ako inuutang. Bakit ako magbabayad? Ba't kayo nagpapadala? Kung nagpapadala nyo ako ng ganyan, ibabalik ko rin. Pero pahirapan tayo sa isang buwan. Hindi ko susundin yung 7 days inyo kasi kayo mismo lumalabag na sa Truth in Lending Act o may criminal liabilities. Ano ba yung ginagawa ninyo? Data Privacy Act, criminal liabilities na naman. Ano yung kakaso nyo sa amin? Civil case. Papaalala ko lang, no? Kasi civil case, utang Patunayan niyo muna na merong ginawa yung isang nangutang na siya ay nanloko sa inyo bago niyo binigyan. Wala nga kayong credit investigation. Meron mo ako, nag-a-apply ako. Susubukan ko lagi, unemployed. Approve pa rin ako. Pero harap-harapan na binibigay ko, unemployed. Ibig sabihin, wala akong trabaho, wala akong kakayahan mabayaran yung utang nyo, pero pinapadalhan nyo pa rin ng pera. Dinidisbursan nyo pa rin ng pera. Hindi nyo pinapaliwanag kung magkano talagang babayaran. Hindi nyo pinapaliwanag kung magkano yung darating. Kung kailan babayaran. Prepayment details, ang gulo. Pero sa halagang 2,000 example, papakita nyo muna 1,500. Tapos bibigyan ka ng 1,000. Tapos babayaran mo 2,000 just sa 7 days. Diba? Naglolokohan tayo rito. Hindi naman po yung usaping ng utang ay magbayad Ang usapin dito is yung syndicate moves o yung mga galawang sindikato. The modus, the schemes, their operations, even though there are SEC registered dyan na revoke na. At nakakabalik pa. Napakaraming complaint pero hinahayaan lang. No? I'm sad reality, totoo lang, na mas lumalaganap, hindi ko na, wala na ako mag-gets in the government agencies, lahat na lang may katiwalian. Wala na akong tulak kabigin na ahensya ngayon, biruin mo. Even though may mga tumutulong ng mga agencies na in like the PAOK, pero medyo na wala na rin, parang napilayan na rin dahil wala na kasi Attorney Gilbert Cruz at si Sir Winston na tumutulong sa mga OLA victims. I doubt na baka magkaroon ng mga raid na yan sa susunod ng mga taon. Pero ay advice na lang sa inyo bago kayo pumasok sa mga OLA. Ito mga OLA agent din. OLA agent, maghanap kayo mas matinong trabaho. Kumari ko, siguro may mga natapos naman kayo kahit high school, mas gugustuhin ko na mag-janitor na lang ako sa isang company. Kesa ganyan ang gawin ko. Kung may sinasabi kayong gaba o karma sa mga hindi nagbabayad ng utang, may gaba rin sa ginagawa ninyo. Lalo na yung mga taong kinitil yung sariling buhay. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming po salamat sa uulitin.